Hi guys, good morning! Welcome back again to my YouTube channel. Guys, dito pala ngayon tayo sa Rainawi Park. Bali ngayon magkaroon kami ng picnic. So kasalukuyang dumating po ang ating kaibigan na bagong kakapanganak pa lamang. Guys, ito na pala sila. Oh, congrats Cho! Wait lang, babae ba lalaki? Ay, lalaki. Wow! Ilang araw na? 3 weeks na lang ngayon. Drive ako na. Ang cute. Puta dong. Okay lang. Nagdadalang bata din. Charot. Sa'yo kailan? Hindi pa, matagal pa. Ha? Wala. Kumusta yung yung pag mo, CS ka or normal lang? Normal. Normal lang. Maganda 'yon. Kasi kung CS, 'di ba, hanggang lang ang CS, hanggang 4 ba? Ewan ko. Ang tahit yung operasyon. Hindi ko alam eh. Pero buti na lang normal. Oo nga no, buti na lang normal lang siya. Dapat Wow. din normal. Oo, dapat sa dapat sa akin din normal. Nakita ko kasi si Danny, siya excited siya na nagdala ng yung trolley. Oo. Wow, ang baby. Ano yan? Anong dami? Ay, parang siya. Normal lang daw yan? Dahil sa panahon, no? Sa init. Oo. So dito kami ngayon mag-picnic, guys. Oh, di ba? Kami lang dito, exclusive lang to sa amin. Pero hindi namin binayaran. Charot. So ayan, ito yung master chef namin ngayon, si Kuya Eric. Shout out sa iyo, Kuya Eric. Huwag dyan be kasi mauso. Kailangan niya na init. Mauso. Yun na nga guys, dito na po tayo ngayon sa area kung saan napakaganda ang paligid. Ayan. I-try namin mamaya magsakay ng ang tawag dyan, bangka. Ayan. Dati kasi hindi wala yan. Ngayon nung ni-renovate nila, nagkaroon na ng ganyan na pwedeng rentahan. Pero hindi siya machine, guys. Ikaw mismo yung mayroon yung gamit yung pala, tapos meron yung yung paa ang gamit, pedal. Yan. So yun yung sa kabila, guys, tingnan nyo. So habang inaantay po natin yung ating mga kasamahan, yung iba kasi nasa church pa, palabas pa ng simbahan. Ayan. So ito yung paligid. So malapit na talaga, guys, ang nagsimula na yung autumn dito sa Germany. So may mga pato. Yan. Di ko lang alam kung magkano ang renta diyan. So dito kami nakapwesto ngayon dahil mainit sa kabila. So doon kami kanina sa kabila nag-grilling. Doon sa kabila, ngayon dito na kami kasi tapos na ang grill. So dito pala si Cho. Yan, naglibot. Yan. Wala pa sila Yoje. So tingnan natin, guys, kung anong ginagawa ni Julius Babaw. Luto na yung grill. Yan. Beer is life. Oh, yan yung tapioca with mango. Yan. Ano ko na lang to. Ala, ang sarap. May butane din ako sa bahay.
Kasi hindi ko alam na akala ko luto na yan eh. Gusto mo itawag kita? Welcome to Burnham Park. Ay oh no, as a friend. Burnham Park tayo. Baguio as a friend. Ay oh. Oso yan ngayon. Baguio as a friend. Wala nakikita. Saan ba tayo nasa Friend lang, girlfriend. Luxembourg. Pagkat tayo hindi dito. Bumerang yung bumerang. Bumerang, bumerang. Bisong. Ika na pre. Hi guys, magandang araw. Ayan, meron tayong bisita pala kasi kailangan ko ng advice niya. Actually, nakita nyo na siya si Eugene noong yung kailan ba yun? Last year pa ba? January. Ay, January nung dumating ka galing Pinas, bakasyon mo. So, ako kasi guys, may balak sana talaga ako. Dahil ako'y pagod na talaga sa trabaho. May balak talaga ako na gusto kong manirahan muna. Hindi naman na forever. Kumbaga gusto ko mag-uwi muna ng Pinas mga 6 months to 1 year. Sa ngayon kasi iniisip kong kung pwede ba or kasi ang pag-uwi ko
magre-relax, pero at the same time, gusto ko sanang meron din yung mga source of income na yung konti lang, kahit ano lang, at least meron. So, ang target ko, 6 months to 1 year. Kung pala rin man, kung ano man, after 1 year, babalik ulit ako dito dahil German ako, hindi pa ako nag-apply ng dual eh. So, ngayon, gusto kong manghingi kayo dyan ng advice or payo or kung ano yung mga advantage at saka disadvantage kung ako'y uuwi or pwede na ba o ano ba. Yun, kasi kung ako'y umuwi guys, alam nyo naman na mayroon na akong matitirhan na bahay. So hindi na ako magre-rent. Yun. Sa palagay mo, anong gagawin ko? Kasi sa ngayon kasi na ano ako, nalilito pa. Next year, yung bala ko sana. Sa totoo lang, mahirap kung uuwi ka ng Pinas nang wala kang plano. Oh, Well, una sa lahat, mahirap umuwi ng Pinas nang wala kang pera. correct. Tama. Okay? Depende din kung saan ka uuwi. Sa Manila ba o Sa amin, sa Davao. Yun. So, depende kasi kung iba't ibang lugar, iba't iba din yung cost of living nun. Saka, depende din kasi yan kung ang plano mo talaga is, kunyari, mag-i-start ka ng business, una, or magbabakasyon ka lang. Mahirap din kasi yun. Kasi nga, mahirap siya kasi kahit anong piliin mo, gagastos ka ng pera. Tama. Gastos ka talaga. Paano ba? Kung sa Davao ka kasi, ang una mo kasing iisipin, ang una kong iisipin is, anong ginagawa mo dito sa Germany kumpara doon sa ginagawa mo sa Pinas. So dito, nakakapag part-time ka, madali lang. Hindi sa madali, pero alam mo yung demand ng mga trabaho dito. May dong, ganito, di ba ganyan? So, kikita ka dito. Sa Pinas kasi, yung mga ganong trabaho, sobrang maliit yung demand kumpara yung meron dito. So, yun yung kailangan mong isipin. Doon din yung may isip mo kung worth it ba na mag 6 months to 1 year ka compare yung mag-i-stay ka dito. So, kung gusto mong mag-stay sa Pinas, ang siguro masasabi ko lang, Subukan ko lang. pero kailangan mo pa rin ng kapital. Kailangan mo pa rin ng pera. So what if, halimbawa, meron akong 100,000 na kapital simula sa maliit na puhunan, may pasukin akong business. Halimbawa lang ha, bigasan or sari-sari store. Kung kunyari gusto mo magbigasan, sige, 100k na capital. Ang kailangan mong isipin saan mo papatayo yung bigasan mo. Sa mga area na maraming tao. Area na madaming tao. So, normally, pag sa area na madaming tao, mas mahal na yung renta doon. Tama. So, kailangan mong isipin yun. So, pwede kang mag-isip ng kapital, pero kailangan mo ka rin kasi ng plano, hindi yung go ka lang na gusto ko mag-business, ganyan. Kailangan mo din isipin na, okay, titignan mo to. Ang kailangan mo kasi isipin, short muna, tas long term. Short term, paano mo masisimulan? Magkano yung renta? Magkano yung ganito? Sino yung manpower na costing? Maliban yung sa fixed cost na renta, tapos yung sa manpower, tapos ang isipin mo din saan ka kukuha. So yun yung mga factors kasi nakukunin mo dahil gusto mo mag-business. May mga fixed cost, mga ganyan. So yun, saan mo ilulugar yung business mo. Pangalawa, sino yung magiging supplier mo? Kasi kailangan mo ng supplier, tas kukunin mo, tas ibebenta mo sa bigasan mo. Tas yung manggagawa. Siyempre, kung yung sa first 6 months nandun ka, madali lang yun. Mamamando mo siya. Or 6 months to 1 year. Ang sunod kasi na mangyayari doon, tatanungin mo sa sarili mo, sino yung magmamando kapag wala ka na? So yun yung mga bagay na kailangan mo isipin. Tas una sa lahat, hindi sa simula ng business. Kahit yung nagkakarinderya ka, di ba? Ang sabi ko sa'yo, ilista mo, ganyan, para makompute mo yung gastos mo, tas yung ginagastos mo. So, i-upscale mo lang yun from yung business mo dito, tapos magbibigasan ka. So, kailangan mo din isipin, okay, may mga buwan na hindi ka kikita, may buwan, lalo na sa simula, hindi ka kikita, pero ang tatanungin, iisipin mo kasi sa sarili mo, i-give up ko ba yun? Kasi pwede kasi sa first 2-3 months hindi ka kikita. Tama. Tapos isipin mo, kaya ko pa ba? Yan, yung long term din na isipin mo na, syempre sa simula, kailangan mo ulit magpakilala, ganyan. Tapos ang kailangan mo kasing tanungin din, ano yung pinagkaiba mo sa iba? Tama. So,
sige, bigasan, lahat-lahat. Pero ano yung pinagkaiba mo sa iba? Mas mura ba sa'yo? Mas maganda ba yung quality ng ibebenta mo? Ganyan. Tapos syempre, magsisimula ka sa sa bagong lugar. Alamin niyo yung area, no? Oo, pwedeng kilala ka, pwedeng hindi. Kasi at the end of the day naman, minsan kasi sasabihin nila, doon ako kay Dong bibili kasi kilala ko maganda yung quality niya, ganyan. Pero magsisimula ka pa kasi doon sa hindi ka lugar na kilala. So, kailangan mong isipin yung at the end of the day kasi emotion mo eh. Kung sa first 6 months, sa first year hindi ka kumita, titigil ka na ba agad? Tapos, isipin mo din magkano ba yung budget mo hanggang magkano yung kaya mong ibigay. Tapos pag mag-failed siya, babalik ka dito para mag-fail ka. Oo, yun yung mga parameters or variables na pwede kang mag-fail, pwede kang pwedeng maging okay, mag-succeed. No? Pero ano kasi siya eh. Pero yun, kailangan mo rin hanapin yung hangganan mo na masyado na ako nalugi, eto na yun, tapos isipin mo na din yung bagay na sige, nagsimula ka sa Pinas, di ba? May doubts pa rin kasi napapasok sa isip mo na bakit kasi ako nag-start sa business sa Pinas? Pwede kong nag-stay ako dito sa Germany. Yung 1 year, kumita ako, ganyan. Parang baka pumasok ka din sa point na magsisi ka kasi tinry mo. Tapos nag-fail. Kasi kung tinry mo, nag-succeed, hindi masaya ka. Masaya. Pero kung nag-try ka tapos nag-fail ka, baka may lumabas yung doubt sa sarili mo na sayang. Yung mga sayang. Tapos, syempre, isipin mo din yung mga nawala din sa Germany. So, parang double whammy. Isipin mo, nalugi na ako, tapos nawala pa yung mga kakilala ko yung nagbibigay sa akin ng mga part-time o yung business na ginagawa mo. So, yun, madami kang kailangang isipin. Pero at the end of the day, kung nasa sayo yun, parang palagi naman kayo sa tropa, di ba? At the end of the day kasi nasa sayo yun, pag nag-decide ka, success or fail, dapat i-embrace mo yung possibility na yun. Kung mag-succeed ka, embrace mo. Kung mag-fail ka, sige ka. Dapat ako'y handa yun technically sa aking tatahakin. Yun yung word na yun, parang handa ka talaga. Pwedeng mag-fail, pwedeng mag-succeed. Tapos kung nag-fail ka, dahil dalawa yung option mo, iisipin mo din yung what if. So dapat kailangan mo din yung tanggalin. Tama, no? Kasi at the end of the day, nag-decide ka, win or lose, tapos nagbigay ka ng time frame na 1 or 2 years na kung, knock on wood, pero possibility talaga yung mag-fail ka, tapos babalik ka dito, mag-i-start ka ulit dito na wag mo nang panghinayangan yung nawala yung 1 year. Kasi yung iba kasi nagdedwell na sila dun sa nawala. Yung mga what if, sana. Pero hindi naman nila maiisip yun kung nag-succeed sila. So, ganun lang yung kailangan mo din. So, babalik tayo dun sa goal mo. Basta buo yung loob mo na gusto mong itry, na alam mo sa sarili mo na, syempre, optimist ka na magsasucceed to. Tapos, gustong-gusto mo talaga siyang gawin. Tama. Tapos, kung Think sasabihin positive mo na, hindi lang siya sa think positive. Sasabihin mo gusto mo talaga siyang itry habang kaya mo pang bumangon or makabawi. Kasi mahirap na din yung sa dulo ka nagtry, tapos nag-fail, tapos nag-all in ka. At least, kung gusto mo talagang itry ngayon na gusto ko yung try yung business ito, susugal ako. Tapos, ayun, edi ikaw. Para siyang sugal na hindi mo alam kung mananalo ka or matalo. Oo, ang business. Lahat naman business, pag-ibig, trabaho, kung ano ka, susugal ka naman talaga. Dumating na tayo sa pag-ibig ha? Wala ko dyan. Hindi, lahat. Tama. Lahat naman, susugal ka kasi titingnan mo kung ano yung mangyayari. Kaysa man, mas okay na tinry mo, nag-fail ka. Tama, no? Kaysa hindi mo na-try, tapos iisipin mo yung what if tinry ko sa mga ganun. So, sabi nga nila, all is fair in love and war. So yun yung business na gusto mo. Kasi alam mo yung tropa, susuportahan ka naman. Kasi para sa akin dito sa Germany, hindi talaga ako magtagal dito. Para sa akin dito, more on savings, magsisave ka habang nag-work. Pero kung sabihin mo na dito na ako tatanda, dito na ako titira, hindi talaga yun kasi hindi ko kaya. Sa sa unang-una pag ikaw mag-pension, maliit lang yung pension mo, tapos maliban kasi sa mga ibang kasi iba-iba naman tayo ng yung sa trabaho field, di ba? So maliban lang sa iba kung malaki yung pension nila, pwede silang yung
dito sila titira, gano'n, yung may mga bahay na or Ah. naka-ano na talaga. Ako kasi gusto ko talagang umuwi ng Pinas, mag-business. Hindi pa ako maging rente, mag-pension. Mag-pension. Oo. Ang target ko talaga 3 years from now, maging 40 years old ako. So mas okay ngayon kasi feeling ko yung karamihan ng problema sa atin, ang lagi nilang sinasabi or iniisip na ito yung goal ko, bla 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 bla, ito yung goal ko, ganyan. Pero hindi kasi sila nagbibigay ng time frame. Oh. So kung magbibigay ka ng time frame or deadline sa sarili mo na dapat at this time or at this year, dito na ako magsisimulan. Kasi kung wala kang time frame, lahat yan plano lang, lahat yan pangarap. So kailangan, iba yung usapan kasi ng plano tas execution. Iba yung So, talaga, yung naka-goal talaga. No? Yung naka-goal ka na, okay. Kasi at least may goal in mind ka, goal set ka na, okay. Sinasabi mo, 40. So kung isipin mo, may 4 oh, years. sabihin yung edad mo. So yan, may 10 years ka pa para sa goal mo, ganyan. At least, alam mo yung bakit ginagawa mo yung ito sa year 1, sa year 2, sa year 3. Kasi alam mo na sa year 10 mo or sa pag 40 ka na in 10 years, ito kasi yung gusto mong gawin. Yun lang, kailangan mo lang kasi mag-time frame. Kasi mahirap kasi yung plano ka ng plano na wala kang time kung kailan mo siya i-execute. So kung sinasabi mo na in 10 years ganito, okay, na-reach mo yung 10 years, nakapagplano ka, so execute mo na. So yung next naman kasi yung execution, yun lang yung may pwede kang mag-fail, pwede kang mag-succeed. Pero at the end of the day kasi, sinubukan mo. Kasi sige. Kasi ito kasi kadalasan talaga, hindi lang ako, maraming mga OFWs dyan na ganito din yung mga nasa isip nila ba na kapag nakapag-ipon, uuwi ng Pilipinas, tapos tapos pagdating doon hindi nagtagal ba, tapos pabalik na naman magtrabaho. Yun yung kinakabahan ako, baka mag-isa akong doon na maging ganon. O may konsepto kasi tayo na feeling natin hindi tayo tumatanda. Na parang okay, malakas ako ngayon, nasa ibang bansa ako, mas mataas yung currency conversion. Pero hindi kasi nakakalimutan kasi natin na every year na lumalagpas, tumatanda tayo. Oo, marami na akong nafe-feel sa katawan ko. So habang hindi pa kasi natin nafe-feel yung talagang hindi na kaya. Dun ka lang confident, dun lang palagi iikot yung plano mo. So ngayon, nagsiset ka ng time na 2030, basta in 10 years, basta yun, 10 years sa edad mo. Or hindi naaabot doon. Hanggang dun lang, kasi dun mo ma-check mo din kasi kung nagsasucceed ka sa plano mo. Nakakaipon ba ako o hindi. So dun mo siya makikita na after 10 years na ito, ay, na-meet ko yung goal ko. So, doon pwede mo nang simulan yung sa Pinas. Na kung gusto mo talaga mag-business o kahit anong business mo yan. Tapos malapit sa family. Lahat naman madali pag malapit sa family. So, ngayon, ibabalik ko sa iyo yung tanong ko sa iyo. Ibabalik ko sa iyo, ikaw, anong plano mo sa ngayon? Ay, yung, halimbawa sa ikaw, iba naman yung field mo dito sa Germany. Ano din yung mga plano mo in the future? Dito ka ba mananatili or possible na uwi ka rin ng Pinas? Gusto ko magkaanak. Ayun, madali. Yung sa akin kasi, di ba syempre alam mo naman, parang kung umuwi ako ng Pinas, parang pareho lang, parang hindi siya mahirap din sa akin. Kasi nga, experience naman din ako, kaya nga ako nakakapunta dito. Kailangan mo kasing balansein kung ano yung... Mahirap i-balance. Mahirap balansein kasi kunyari nung umuwi ako ng Pinas noong December, nakikita mo yung difference. Nakita mo yung infrastructure, kung gaano ka efficient, pero hindi naman palagi efficient. Late ang Deutsche Bahn. So yun, makikita mo din kasi kung paano pinagkaiba, kung paano pamamalakad sa Pinas, kung paano pinapamalakad dito. Pero kasi kung makikita mo din yung positive ng Germany, makikita mo rin yung negative ng Germany. Hirap ka makahanap ng kaibigan din dito, makipag-communicate una. Tapos, syempre, hindi naman sila ganun ka-hospitable kagaya ng sa Pinas. So, na-feel mo talaga na Auslander ka na sa ibang bansa ka. So, yun. So, kailangan mo siyang i-balance. Pero kailangan mo din kasing isipin kung anong mahalaga sa buhay mo. Iba-iba naman din kasi yung halaga sa buhay natin, sa bawat parte ng buhay natin.
kung kabata-bataan mo yun, mahalaga sa'yo pera kasi kakagraduate mo lang, kailangan kumita, ganyan. Tapos Paano kung wala na siyang halaga sa'yo? may halaga pa rin siya. Yun lang, ako kasi number one na mas naano ako dito sa Germany, yung health insurance talaga. Kasi pag maano tayo sa hospital, wala tayong kahit piso na babayaran. Kung sa Pilipinas na naman, my God. Sa Pilipinas, mahirap kasi para tayo ng trabaho dati sa Pinas. So, mahirap din talaga siya. So, kailangan mong isipin din kung ano yung mas mahalaga sa'yo at the end of the day. Again, kunyari, compare ko lang kung sa German citizen tapos sa Philippines. Mas madami ka pa rin technical benefit kasi citizen ka dito. Pwede mo naman din isipin na, for example, nag-retire ka, tapos nakapag-ipon ka na, tapos yung business mo nag-succeed. Tapos ganyan. Pwede ka bumalik sa Pilipinas, pahinga ka lang doon, or saka yung pension mo, mas malaki yung magagastos mo sa Pilipinas kasi sa conversion. Tapos kung gusto mo pa-check up, kailangan mo lang bumalik sa Germany din. So parang pero advisable ba sa akin mag-apply ng dual? Or pwedeng hindi na? Kasi may narinig kasi ako pag mag-apply daw ako ng dual, parang mahahati daw na, halimbawa kung anong mangyayari sa akin sa Pilipinas, hindi na daw ako maano dito sa Germany daw. Parang kalahati lang daw yung masasagot daw ng Germany dahil hindi na daw ako, yung kumbaga parang dual daw ako. Kailangan mo i-check kasi batas na yun, yung mga double taxation, double legislation. Hindi ko na masasagot yan. Iyan na, i-check ko na. Pero doon ako mahirapan. Pero kung sa property, di ba sa Pinas, di ka makakabili ngayon ng property. Mahirap din. Pero kung isipin ko yung wala yung business mo, mas okay na German ka, tapos yung pension ka, sa Pinas mo gastusin. Tama na. Kasi mas mataas yung conversion rate. Being realistic lang naman din, saka yung, di ba? Mas mataas yung conversion, mas mataas yung purchasing power. Kaya nga, karamihan din ng mga Americans, yung mga Western sa Pilipinas. Lalo na yung mga nag-pension na. Nagre-retire kasi mas malaki yung purchasing power nila kumpara. Kasi Euro, USD sila. Tapos i-convert pa. Magkano ba yung conversion ngayon? Tapos ang kinakabahan ko lang sa atin kasi sa Pinas, halimbawa, sa weather natin, laging umuulan doon, bumabagyo, tapos ang business mo, baka mapiktuhan ba? Pero dito sa Germany, kung halimbawa nag-winter, kahit pa paano, trabaho ka pa rin. Yun yung isa na tinitingnan ko. I mean, doon yun papasok din yun sa yung sa 6 to 1 month, 1 year plan mo na i-check mo. Kasi, titingnan mo nga kung saan ka business. Yun yung mga part yun ng variables na pwedeng mag-succeed, pwedeng mag-fail. So, yun, kaya wag mo munang isipin yung mag-fail yun. Yung in 2030, in 10 after yung sa age mo, yun, kailangan mo i-check. Tapos, pag nag-succeed, nag-fail, balik ka dun sa, plano ka ulit. O hindi nag-succeed. Mas mahirap, di ba? Kunyari, ngayon, ang dami mong naiisip. Kasi ganito, ganyan. Pero kung hindi sa plano mo, wala ka pang nakukuha na sagot. So, magbabago din. Kunyari, nag-succeed ka dun sa business mo. Magbabago na agad yung retirement plan mo. Kung nag-fail naman tong yung sa business mo, magbabago na yung retirement plan mo na mag-stay ako dito. So, yun, kailangan mo munang i-try kung ano yung plan A mo. Kasi at the end of the day, mahirap din yung sa dulo sasabihin mo, sana tinry ko. Tas ang mas masakit kasi doon yung hindi mo tinry ka sa tinry mo. Tama. Yun lang naman. So ayun guys, sa mga OFWs dyan, na mga kagaya ko na gusto na ding umuwi na i-try yung mga business, according to UJ, pwede... hindi ako ganun ka, nasa kanila pa din yun. Nasa kanila pa din nasa inyo na kung ano talaga yung gusto nyo. Halimbawa kung uuwi na ba talaga kayo na mag-for good or basta. Para kasi tama si Eugene na kung may plano dapat panindigan tapos i-try lang. Kung as long, ang pinaka-importante naman dapat may capital, no? Kung business may capital ka. Yun naman talaga para makapagsimula. Pero wag. Pero sa tingin mo mga ilan kaya ang pwede i-capital sa Pinas para makapagsimula? Hindi ko alam. Wala akong Siguro mas magdedepende kasi kung saan business. Kung anong business din
Siguro mga 200, no? Or 300. Pinakataas ng 500,000. My God. I mean, dun yun papasok sa 10-year plan mo. Yung pag nag-ipon ka, pwedeng lumagpas yung ipon mo. Pero, syempre, dahil sa mga plano mo nga, kailangan mo din isipin na what if mag-fail, Oo. dapat may backup ka pa din. Tama, no? So, Dapat what if mag-fail, dapat meron kang ano kung saan ka na naman kukuha parang na. yung kailan sasabihin mo na, i-add ko na tong pagtatry ko dito kasi nag-fail na siya. So, mga ganun. Hindi mo tumatawag sa akin. Ayan guys, maraming salamat Yoje sa paunlak mo sa akin ngayon na interview. Ayan, marami kaming natutunan galing sa iyo. Meron ba? Oo, marami. I-review ko to. Ayan, thank you, Sige. Yoje. Okay na? So, shoutout pala sa mama ni Yoje. Anong pangalan ulit? Hindi, i-shoutout ko lang kasi Badet. ano? Badet. Badet? Oo. Ay, shoutout pala kay Ate Badet, mama ni Yoje. Ayan, saan kayo nakatira? Sa Pinas. Huwag daw ano, wanted ba? Wanted. Oo, Ayan. Shoutout sa iyo, ate. Nandito si Yoje. Thank you. Ayun na nga guys, kami po ay patapos na sa aming picnic at kami po ngayon ay mag-COE na sa bahay dahil bukas ay trabaho na naman. Ayan, at ito po muli ang Dong Vlogs hanggang sa susunod na kabanata. Bye-bye! Ingat!